Good evening mga pare ko. Welcome to my vlog. Night rides tayo kasi gabi na. Ginabi na ako. Pauwi akong silang. Update natin tong open canal lang daan ko ngayon. So gabi nga lang no, pero okay lang. Maliwanag naman yung daan. Update natin. Matagal na din ako hindi nakadaan dito mga pare ko. Dito tayo sa right. Ito yung tulay na may SM. So SM tulay. Hirap ako. Bigat. Oh no. Singit. Diskarte lang yan. Sobrang traffic kasi mga pare ko yun. Grabe, ipit sa traffic. Hirap. Pero goods na dito. Yan ang advantage pag nakamotor tayo mga pare ko. Pwede tayong pa singit-singit sa gilid, no? Na hindi nagagawa ng mga naka four wheels kasi sila kailangan talaga na magantay kasi bulahaw talaga sila, mababalahaw ka talaga kasi pag hindi umusad yung harap mo, hindi pwedeng bagayin yan, hindi ka din pwedeng gumilid, di ba? Kasi malaki ka eh. So ito yung flyover, no? Ito yung SM. So tayo dito tayo liliko, papunta tayong Imos. Always right naman dito kaya no problems. Kahit red light pa yan, walang problema. Kasi priority yung left. Wala, ang dilim ng langit mga pare ko. Sana lang ay hindi tayo maulanan. Kasi marami tayong dala. Time check 5:47 na. Pero padilim na talaga, no? Ito yung labas nito mga pare ko is no, sa pag tinutuloy-tuloy mo Pascam. Yun is General Trias na. Pwede ka din mag-exit dito papuntang Imos District, no? Flyover din yun. Kaya pag dumaan ka doon sa flyover taas, tulay, diretso ka, open canal. Pero pwede kang, pag mag right ka doon, pwede kang labas Imos District. Pero ngayon, parang rush hour kasi ngayon mga pare ko, kasi Friday ng gabi. Friday na ano, kadalasan umuwi ng yung mga kalapit ng ano dito sa Metro Manila, umuwi ng Cavite. Kadalasan yung probinsya nila is dito sa Cavite. Kaya pag Sabado Linggo, day off nila, di uuwi sila kasi naka boarding house lang sila dito sa Metro Manila. May decoration na yung ano, Paskong Pasko na dito din, oh. Pero mamaya sa Dasma, kaso wala tayong Dasma dito mga pare ko Maganda pa naman sana yung mga paro-paro doon. Ayun, oh, Paskong Pasko na si Imos. Lalo na si Dasma. Oh, may daan ba doon? Sige. So ayun, trivia, no?
Population dito sa Imus 4,900. 496,795, no? Elevation 21 meters above sea level. So almost 500,000 ang tao dito sa Imus City lang, no? Para din siyang Davao City. Kunti lang yung lamang, no? Sa Davao kasi alam ko 500 mahigit yan eh. So ito magpa 500 na din. Populated na talaga Imus. Marami na din talagang tao sa Imus. Mayor dito sa Imus is si Mayor Advincula. Tapos congressman is si Congressman Advincula din, no? So nagpalitan lang sila ng posisyon. Bali anak ngayon yung nag congressman, no? Tapos yung papa yung may nag-mayor, or ganun ba, or baliktad, basta sila, no? Sir Mayor Advincula and Congressman Advincula. So sa Dasma naman is yun, Barsaga, Kiko Barsaga ang congressman, tapos yung mama niya si ma'am is mayor. So kung napapansin nyo, mga kamag-anak lang sila, di ba? Dynasty. So yun yung papatupad ni BBM ngayon, no? Na anti-dynasty, no? So ang ibig sabihin is bawal ka na tumakbo pag yung sa kamag-anak nyo is may posisyon na sa politiko, no? Kasi sa ngayon hindi naman talaga yan eh, kasi parehas magkapatid, parehas may posisyon, mag-ama, di ba? So hindi natin din yung tao, no? Kasi hindi naman talaga yung binuboto nila, di ba? Kasi pag hindi natin ma-please yung tao, kasi kung okay naman tulad ng mga Duterte, di ba? So sila pa rin talagang iboboto ng mga tao kahit magkapamilya pa yan, mag-ama, mag-anak, mag-ina. Kasi nga maganda yung pamalakad nila, agree yung tao, no? Sa tao natin makita kung maganda yung pamamalakad nila, no? Kasi kung hindi hindi na iboboto ng mga tao yan, di ba? Pero na lang pag no choice din, no? Kasi minsan sa politiko, minsan nag-aaway is yung kamag-anak na lang, no? Sila na lang, no? Christmas tree, yung green lights, sila na lang nag-aaway, nag-aagawan ng posisyon sa gobyerno, no? Example dito sa amin sa Las Piñas, di ba? Si Ma'am April Aguilar, kalaban is Aguilar din, no? Si Sir Carlo Aguilar. So ayan, kamag-anak yan, pares nga apelido eh. So pipiliin ng tao is parehas, no? Mag-ina man sila kasi nanalo si Ma'am April. Tapos sa Vice Mayor nanalo si Ma'am Aguilar din, no? Si Ma'am Mel Aguilar. So ayun, mas pinili ng tao, ibig sabihin okay sila. So pag nagkataon na ano yung anti-dynasty bill, so ibig sabihin pag magkapatid, tumakbo na yung kapatid mo or ama mo o anak mo, is hindi ka na pwede, hindi ka na qualified kasi may kamag-anak ka na, di ba? So matagal na yan eh. Kaso sa atin hindi ganun ka yan. Hindi lang talaga na-approve yung bill na yan, no? So kung ma-approve ni PBBM yan, hindi natin na masabi kung nakakabuti o napasama, di ba? Kasi mabuti sa bandang meron na din kasi mga abusado na mga pare ko eh. Abusado na, ginagamit yung kanilang posisyon, no? Bali hindi lahat naghari-harian sa mga probinsya nila kasi nga hawak nila
ba pagdating sa mga kapitan, konsehal o mayor, congressman, hawak nila lahat. So hindi yan ano, hindi yan ah, hindi din maganda, 'di ba? Wala nang ibang ano, 'di ba? Tahimik na lang sila kasi nga no choice naman eh. Hawak na ng lahat eh, no? Ba kamag-anak, ah, magpinsan. So isang pamilya na lang talaga yung tumayo doon, no? Wala nang, kumbaga, wala nang opposition ba? Puro ano na. So mahirap din. Yan din yung magandang side na kailangan ipasa ang anti-dynasty bill. Ang dilim ng langit mga pare ko. So ayan muna sa politika kasi hindi naman talaga ako political vlogs eh. Na ano ko lang, share ko lang. Kasi meron naman talagang magkamag-anak pero maganda yung kanilang hangarin. Ba? So hindi ko alam kung madilim na yata sa camera natin. Sana nakita nyo pa. Parang tingin ko maliwanag naman kasi may poste naman dito.